Pinakamaliit na kontinente, ngunit isa sa pinakamalaking bansa sa mundo. Lugar na kilala bilang Outback o Down Under, kung saan matatagpuan ang mga pamosong kangaroo at koala. Makisaya, makibisita at makiside trip sa aming biyaheng Australia. Tara na, sama ka! Ang Melbourne bilang home of the coffee snob o yung mga taong mahilig sa kape. Ngunit mitikuloso at mapili pagdating sa klase at uri ng kape na kanilang iinumin. Kaya naman ngayon ay narito tayo sa De Graves Street. Ito ang pinakakilalang laneway dito sa Melbourne. Kaya naman kung kape ang hanap nyo, sabi nga nila, this is the place to be. Bukod sa mga kape, ay iba't iba at sari-saring pagkain rin ang dito ay matatagpuan. Kaya't siguradong mag-e-enjoy kayo. Twice cooked barbecue lamb. Siyempre, hindi lamang kape ang ipinunta natin dito. Dahil marami ring lugar dito kung saan makakabili ka ng mga pagkain na mura na ay masasarap pa. Kung bibisita ka dito sa Melbourne, isa sa mga hindi dapat mawala sa bucket list mo, ang South Melbourne Market. Maituturing rin na isang foodie paradise ang South Melbourne Market sa dami at iba't ibang uri ng pagkain na maaari mong makita at matikman dito. Nag-enjoy ba kayo sa South Melbourne Market, mga kasangga? Kung oo ang sagot nyo, ay huwag kayong mag-alala dahil isa pang kilalang pamilihan ang ating pupuntahan. Alam nyo ba na madali ang pagka-travel dito sa Melbourne? Dahil sobrang convenient at napakadali lang magpalipat-lipat ng lugar at mag-commute dahil rin sa maayos nilang tram system. Ang tramway network system dito ay kinikilala bilang largest operational urban tram network in the world. Tinatayang mayroon itong 1,700 tram stops across 24 routes. Ang trams ang pangalawa sa pinakaginagamit na public transportation dito. Food trip ba kamo? Kung yan ang hanap mo, Queen Victoria Market ang dapat na destinasyon mo. Dahil hindi lamang ito isa sa pinakakilalang landmark dito sa Central Business District ng Melbourne. Ito rin ang pinakamalaking open-air market in the Southern Hemisphere. Sa lawak nitong 7 hektarya, siguradong hindi ka mauubusan ng pagpipilian sa mga pagkain na gusto mong subukan. Nagsimulang itayo ang Queen Victoria Market taong 1860s. Isa ito sa mga Victorian-era markets dito sa Melbourne na magpahanggang sa ngayon ay bukas pa rin at maaaring puntahan. Pinaniniwalaang humigit kumulang 10 milyong tao ang dito ay bumibisita taon-taon. Hindi lang tiyan at bibig ang ating bubusugin dahil maging ang mga mata nyo ay matutuwa sa mga lugar para sa mga art enthusiast na dito ay pwedeng puntahan. Kung mahilig ka sa sining at fan ka ng mga street arts, ay siguradong mai-enjoy mo ang Melbourne dahil matatagpuan mo rito ang world's largest collections of street art. Makukulay, naglalakihan at iba't ibang disenyo ang mga murals at graffitis na dito ay makikita. Taong 1984 na magsimula ang urban art kung tawagin ng mga taga rito, with the diverse, eclectic, and fiercely creative designs of the graffitis that can be found here. Isa ito sa mga naging tanyag na destinasyon para sa mga turistang dito ay bumibisita. Hindi lang mga street arts ang may enjoy ng mga art lovers sa Melbourne dahil narito rin ang Australian Centre for the Moving Image.
para sa mga nais saliksikin at alamin ang kasaysayan ng moving images. Narito tayo ngayon sa Australian Centre for the Moving Image. Isa itong museo kung saan ay makikita ang kasaysayan ng moving images. Ipinakikita nito ang naging simula ng mga sining sa likod ng pelikula at programa na napapanood natin sa mga sinihan, telebisyon at video games. Matatagpuan ito sa Federation Square sa puso ng Melbourne CBD. At sinasabing mahigit 15 milyong tao na ang dito ay bumisita magmula nang buksan ito sa publiko taong 2002. At kung beach ang hanap mo, ang St. Kilda Beach ang pinakatanyag na beach dito sa Melbourne. May habang 700 meters ang dalampasigan nito at nasa pagitan ng St. Kilda Marina at St. Kilda Harbour. Matatagpuan ang beach na ito sa hilagang silangang bahagi ng Port Phillip. Mainuturing itong water sport enthusiast haven dahil na rin sa dami ng mga recreational activities na maaaring gawin dito. Ang St. Kilda Beach rin ang nagsisilbing tahanan ng Royal Melbourne Yacht Squadron na nagsimula noong 1870s bilang St. Kilda Sailing Club. O mga kasangga, pagod na ba kayo? Huwag kayong aalis dyan dahil hindi pa kumpleto ang ating Outback Adventure. May isa pang napakagandang lugar dito sa Australia na hindi natin dapat palampasing bisitahin, ang Perth. Kilala ito bilang Australia's sunniest capital at talaga namang napaka-natural ng ganda nito. Isa sa makapagpapatunay niyan ang Pinnacles Desert na matatagpuan sa Nambong National Park sa Western Australia. Mga natural limestone structures na nabuo mahigit 30,000 taon na ang nakararaan. Ang mga tila haliging ito na kung tawagin ay pinnacles. Kung lalakarin, 2 kilometro lamang naman ang walking trail patungong Pinnacles Desert. Pero dahil sa angkin nitong ganda, ay tunay nga na hindi mo mapipigilan na magpa-picture o mag-video kapag andito ka. Kaya naman inaabot ang mga turista dito ng 1 o 2 oras upang i-enjoy ang napakagandang tanawin na dito ay matatagpuan. At alam nyo ba na kung maganda ito sa umaga ay higit sa gabi, hapon o sunset ang perfect time to visit here dahil best spot ito for stargazing and seeing the Milky Way. At kung cultural attraction naman ang pag-uusapan, one of the most fascinating places to visit here is the Fremantle Prison or jail. Hinango ang pangalan nito mula sa British naval officer na si Captain Sir Charles Fremantle. Dati itong kulungan at ngayon ay isa ng World Heritage Site dito. Cell blocks, gatehouse, perimeter walls, cottages, and tunnels. Yan ang makikita mo rito. Alam nyo ba kung bakit tanyag ito? Dahil ito ang pinakamalaking convict-built structure sa bahaging ito ng Australia. And it is known as the most intact convict establishment in the nation. This also became the first building in Western Australia to be included on the World Heritage List. Siyempre, dahil nandito na rin naman tayo sa Perth, hindi natin palalampasin silipin ang mga cute na hayop na makikita sa Perth Zoo. Ang Perth Zoo ay may lawak na 17 hectares at nagsimulang buksan sa publiko taong 1898. Mahigit 1,400 na hayop ang dito ay nananahan. Isa ang pagbisita sa Perth Zoo sa most convenient at magandang paraan upang higit na makilala at makita ang Australian wildlife. At alam nyo ba na hindi lamang mga hayop ang makikita dito? Dahil ma-enjoy mo rin ang ilan sa mga pinakamagagandang garden sa Western Australia. At ang lahat ng yan ay maaari mong makita at malibot sa kalahating araw lamang.
Sulit na sulit ang ating outback adventure sa dami ng mga lugar na ating nabisita. Kaya tumutok lang kayo mga kasangga sa mga susunod pa nating travel adventures dito lang sa Kasangga Mo ang Langit.